Tikita na naman ako. Kainis. Nalilito kasi ako dito mga dalawang side di ba? Sa isa, bawal ang Lunes, tsaka Webes, sa kabila, Tuesday, tsaka Friday. Nalito pa ako. Pangalawang ticket ko na mga dre, no? Kada isang buwan may ticket ako. Bayad na naman ako nito, 97, pambihira. Kalahating araw na naman nawala sa akin. Sakit sa heads. Nandito na naman ako mga dre, sa paborito kong grocery. At maghahanap tayo na mabibili rito. Subukan natin makabalik kung saan tayo nang galing. Panis. Ano pala isipan? Maraming Pilipino nagtatrabaho dito mga dre, no? PA Marche Westbury PA Marche. Sana may sale sila mga dre, no? Yun ang pinunta ko rito. Kung may sale silang karne. At mukhang wala. Nakalagay special pero hindi naman. Oh man. Angus kasi mga dre, no? Kita nyo ba yung ano niya, yung marbling niya, no? Kaya ang mahal eh. 19 isa. Wala steak. Ano mangyayari sa buhay kung ganyan ang kakainin? Ito siguro pwede pa. Ito napakanipis, no? Pero pwede na to. 2 3. Hindi ako mabubusog dito mga dre, no? 4 5 6 15 isa. Isang lutong lobster. Never mind. Wala akong hilig sa lobster. Uy, kala ko sisig eh. Haricots. $8 mga dre, no? Mura na to. Itong $8 na to. Ito masarap sa pork chop yung may buto eh. Itong isa $7. Biling ko na rin, no? Yan. Patay na naman ang ano ko na ito mga dre, 100. Ayan ang ano, yan ang downside ng diet. Gastos. Hi. Yes please. Maganda rito sa lugar na to mga Andre, no? Ay mga condominium yan, no? Yan. Ay hindi, ito pala yan, hotel yan. Yung nasa kanto. Yan, hotel yan. Tapos eto condo. Tapos ayan condo. Tapos paano ba? Kalsada na yan, main road na yan dyan mga Andre, na paglampas sa isang hotel na yon. Okay. Op. Napagastos tayo ngayon. Pambihira, oh. Yan ang mahirap sa ano, sa dieta na yan eh, di ba? Dati mga kinakain natin galing sa bakuran mga dre, no? Yung mga nahihingi sa kapitbahay, yung mga papaya, mga talbos, yung manok na pakawala. Di ba? Dati yun lang kakainin mo, libre, nakakahingi ka, binibigyan ka. Pero ngayon, yun pa yung mga mahal, no? Yung mga organic. Malastik, kaya ang gastos ngayon para maging healthy ka mga dre, no? Ay mga murang pagkain, kaya lang yun nga lang ano eh, madami kasing ano mga dre, no? Maraming preservatives ba. Ay buti sa Tim Hortons. Di ba? Ang hilig ko sa Tim Hortons eh, kaya yung siguro nagiging sanhi ng mga pananakit ng buto-buto ko mga dre, no? Sa totoo lang, no? Kasi nga yung mga maraming sugar eh, di ba? Yung pinaka mas malala daw sa sugar
yung mga ano mga dre, fructose ba yun, yung mga syrup na ano na gawa sa mga ano ba yun, sa mga prutas, yun daw ang mas matindi kaysa sa sugar mga dre, no? Anyway, hopefully mga dre, no, makabalik ako sa disiplina, sa diet, na sa ganun mabawasan. Eto, nananakit na naman yung mga ganyan ko mga dre, oh. Yung mga ganyan. Tapos pag natutulog ako, magigising ako kasi nangangalay na. Tapos etong pilay ko, eto, magdadalawang buwan na siya, hindi nawawala. Tapos ano pa ba, paggising ako sa gabi, pag iihi ako, di pagtayo ko, una robot lakad ko no mga dre, no. Kasi ganun yung paa ko, straight, hindi mo maiganon ng ano. Kaya flat footed. Pag naglakad ka ganun, tapos mga ilang hakbang yon, okay na, malambot na. Ganun mga dre, no? Kaya sabi ko kailangan ko makabalik sa diet, di ba? Kailangan kong alisin yung mga pagkain na ano, alam kong hindi maganda para sa akin. Kaya po sa nagsasabi na ano mga dre, no? Kumbaga hindi maganda yung diet mo, nararamdaman mo sa katawan mo eh, di ba? Ikaw yung una makakapagsabi kasi kinain mo, di ba? Alam mo agad eh, yung epekto after a few days eh, di ba? So paano sasabihin masama kung nawala yung mga nararamdaman mong sakit-sakit, di ba? Dahil itong Honda ni ano, di kapitbahay mga dre, no? Nako po, laki-laking tama to. Kitang kita ba? Ayan o. Siya kaya nakakadali o siya'y nadali, di ba? Ayan o. Mahal yan, mahal ang paggawa niyan. Kala ko kanina buo yung bike mga dre, no? Yan. Gaano kamahal ang Tesla mo, Rice? Di ba? Tesla pa more, sabi nga, may ganung comment mga dre, no? Kumuha ka ng Tesla, mas malaki pa sa sweldo mo sa isang taon yung presyo ng sasakyan mo. May ganun pa mga dre, no? Hindi totoo yun, mga dre, no? Mura lang ang kuha ko sa Tesla na to mga dre, no? Gaya ng sabi ko, ano nga lang kasi to eh, second hand lang to mga dre, no? Nung una, paano ba? Ang unang buwan kong binayaran dito is 513. Ngayon, nakipag-usap na ako nun sa Tesla. Sabi ko, gusto kong magbayad bi-weekly, ayoko ng monthly kasi kako mabibigla ako pag monthly. Gusto ko 2 beses akong magbabayad para mas magaang-gaang para sa akin. So nag-compute sila. Pagkatapos, mas bumaba mga dre, no, nung bi-weekly yung pagbabayad ko, bumaba, naging 139. So from 513 naging 478 na lang. 'Di ba? Kaya hindi po ganoon kamahal mga dre, no. Yung Tesla na to. Ano, kumbaga, my friend, I saw your car. It's you? My wife. Her fault? Yeah. Asawa niya pala mga dre, no? Asawa niya yung Anyway, yun nga, no, hindi ganun kamahal mga dre, no? Yung Tesla, mas mahal pa yung binabayaran ko sa Honda CR-V ko dati, 260 bi-weekly nun. Ito 239 lang. Tapos yung insurance ko hindi naman kamahalan mga dre, no? May nagtatanong pala sa insurance ko kung magkano daw yung deductibles ko. 1,000 dre, parehas yun. 1,000. Paano ba? Yung bagong insurance ko ngayon, kasi nung naghahanap ako ng bagong insurance, di syempre nagtitingin ka ng review mga dre, no? Tapos nakita ko tong insurance ko na to na 3-star lang yung review. Sabi nga nung mga nagko-complain, mahirap daw mag-claim. Sabi kong ganun, okay lang, mahirap mag-claim kasi hindi naman ako mag-claim mga dre, no? Sabi ko, gagalingan ko mag-drive, parang ganun. Yun din yung isa sa katwiran ko kung bakit 1,000 yung kinuha kong deductibles. Sabi ko mag-iingat ako mga dre, no? Naging okay naman nung mga dre, no? Nung anong tawag rito? Nung nagka-problema ako sa CR-V, di ba? Kumbaga, siguro hindi sila yung nagbayad, kaya naging smooth yung pagkuha ko ng pera. But anyway,
para sa akin okay naman sila mga dreno, kaya dito pa rin ako sa kanila nagpa-insured ng sasakyan na to. Ano yun mga dreno? Promutel, Promutel. Yun po yung insurance ng sasakyan ko tsaka ng bahay ko ngayon mga dreno. Ng apartment pala namin, hindi ko pala bahay, baka masofla na naman ako, di ba? Tapos sa isang bagay mga dreno, bakit 1,000 yung deductibles ko? Kasi po let's say magasgasan yung sasakyan mga dreno, masangkot sa aksidente na kung saan magkaroon ng maliit na gasgas, tapos kung ang magiging gastos mo sa pagpapagawa ay mga 300 o 500, parang magdadalawang isip ka na i-claim sa insurance kahit sabihin may deductible ka na 250, kasi nga hindi mo masasabi na hindi ka nila, kung hindi mo kasalanan hindi mo masasabi na hindi nila itataas yung insurance mo. Kasi po marami na ako nakausap na kumbaga kahit hindi nila pagkakamali, nung nag-claim sila, tumaas po yung insurance nila. So sabi ko na pag ganun yung naging danyos sa sasakyan mo, hindi mo rin i-claim diba? Ikaw na lang yung magpapagawa nang sa ganun, next year hindi tataas yung insurance mo. Kaya isa yun sa dahilan mga dreno. At karaniwang ganun yung ginagawa ng tao rito pag maliliit na damage lang sa sasakyan nila, sa mga bungguan, hindi nila kiniklaim. Nire-report nila pero hindi sila nagki-claim. Marami nagsasabi, kahit yung nasa insurance, mga dinitatrabaho sa insurance na i-claim mo kasi hindi tataas yung yung bayad mo next year. Pero hindi naman di ba? Tumaas pa rin Wala nga akong claim mga dreno, wala akong claim, hindi ako nagki-claim. From 160, gagawin ng TD na 200 yung monthly payment ko. Kaya umalis ako sa TD mga dreno. Sabi ko, ano yun? Imbis na bumaba, 3 years na ako sa inyo, hindi ako nagki-claim. Imbis na bumaba, tumaas pa. Diba? Kaya hindi ako nag-renew sa TD mga dreno. Mura yung hulog ko rito mga dreno. At ang maganda rin doon, open payment kasi to mga dreno. Anytime na gusto kong magbayad, mag-lump sum ng any amount, kumbaga makakaltas yun sa principal na inutang ko, tapos walang interest. Kaya yun ang kagandahan mga dreno. So nasa sa akin kung gaano ko gustong pahabain yung pagbabayad nito. Ang mahalaga, dahil mura yung bi-weekly ko, may flexibility ako sa pagbabayad. Kung medyo tight ako ngayon, o pwedeng yung monthly muna, diba? Kung makaluwag-luwag, edi magbibigay ako ng extra payment. And I think isa yun sa mga dreno, magandang magandang strategy. Maganda nga ba? Yun, kaya hindi mahal magka-Tesla mga dreno. Depende na lang kung ang Tesla ang gusto nyo is yung bago. Talaga pong mahal yun. 800 to 1,200 po ang pwede nyong bayaran monthly. At sigurado pong mahal din po ang magiging insurance nyo dahil bago nga yung sasakyan nyo. Kahit anong bagong sasakyan mga dreno, mahal ang insurance. Kaya nga po, sabi ko, hindi ko kailangan ng bagong sasakyan, mahal na yung monthly mo, mahal pa yung insurance mo. Ay ko, malulumpo yung bulsa mo mga dreno, mababali yung likod mo. Kakatrabaho. Di ba? So, yun. Wait, we don't have to start the day yet.